Kung titingnan nyo, pag upo niya, nag-shake hands with 30 seconds on the clock, saka po siya tumira. That little mouse, 'cause I'm an albatross. Please, tournament is declared open. Start, please. Sikat na sikat po yung video na ito. Alam nyo ba kung bakit, anong nangyari? Kasi sa World Blitz Chess Championship, round number 1 pa lang po ito, nag-start na yung torneo, wala pa si Magnus. Yung kalaban niya si Grandmaster Kovalev, ayaw pa nga i-start ni Kovalev, mabait si Kovalev eh. Sabi niya si Magnus, kaso starting time na eh. So anong gagawin nila? So 3 minutes lang yan. Pag hindi nakarating si Magnus in 3 minutes, ubos ang oras niya. Hinahanap si Magnus, hindi makita, pero ayan, finally, dumating na po si Magnus. Tumatakbo, nagmamadali. Kasi nag-start na yung game, blitz lang ito. Hindi naman to standard na kahit malate ka ng 30 minutes, okay lang. Eto, blitz lang. Naku po, very important na makaupo ka agad bago maglaro dyan. Dahil ayan na nga, kung titingnan nyo, pag upo niya, nag-shake hands with 30 seconds on the clock, saka po siya tumira. Grabe. Si Kovalev, tumira naman po ng D4 at naging French yung kanilang opening French exchange variation. Grabe partida na binigay ni Magnus. 30 seconds lang siya. Kalaban niya 3 minutes, pero may increment po ito na 2 seconds per move. At kung mapapansin nyo, exchange variation na sinipor ang tinira ni Kovalev. Ngayon si Kovalev, medyo bumagal dyan eh. Hindi ako sigurado dito actually sa punto po na to. Kasi ang bagal tumira ni Kovalev eh. Ang tingin ko, opening pa lang yan, tumitingin lang siya sa mukha ni Magnus eh. Parang ang tingin ko po, grabe ka naman Magnus, may kapartidahan mo ako, ibabalik ko oras mo. Ayan o, hindi siya tumitiro. Opening pa lang yan ah. Ayaw niya tumira. Tumitingin lang siya sa mukha ni Magnus. Parang inuubos niya lang yung oras niya. Kasi opening pa lang yan eh. It's main line ng French exchange. Alam nila yan. Mga grandmaster yan. Kaya nga tinitira nila yan eh. So parang pinapapantay niya lang ng konti. Ayan. Tumira po saglit. Nag-knight c3. Castling si Magnus. Nag-iisip pa rin. Obvious naman po yung castling na yung ititira dyan. So napaisip po siya. Binibigay po yung pawn sa d5. Kasi may knight d7 po yan. Tapos knight b6. So common po yan. Si Magnus, ano kayong ginagawa nito? Ba't ayaw pa niyang tumira? Ngiti-ngiti siya eh. Yung ngiti-ngiti siya, alam niya yung sitwasyon eh. Grabe, pinatidahan niya si Kovalev eh. At sa pagkakataong ito, ayan na nga po, 1 minuto na lang po ang kalamangan ni Kovalev. Nag-iisip siya. Nag-iisip pa rin po siya. Ayaw pa rin pong tumira. Parang relax lang si Kovalev eh. At least medyo na-relax na si Magnus, hinihingal pa kanina eh. Kinapture na nga po yung pawn. Bishop lang po sa ito after rook e8. Knight d7 na, yan yung sinasabi ko. Inayos-ayos pa ni Magnus bago siya nag-press ng clock. Castling of course, and then magna-knight b6 na yan. Malamang sa malamang. Nag-8-6 muna para hindi po makapag-bishop g5 pin. Okay, so para walang mapuntahan yung bishop. Nag-rook lang sa e1, knight b6 na. Yan yung sinasabi ko. Kailangan gawin yan para ma-atake po yung pawn sa d5. At yung d5 po na yan, hindi madepensa niya. Kahit mag-queen b6 ka dyan, depensa mo ng reyna, kakainin pa rin lahat. Kasi may bishop takes h2, discovery, attack, bagsak reyna mo. Kaya nga po, ayan, nag-knight e5 na lang, tumalon. At less than a minute na din po, si Kovalev dito. Kinapture lang ni Magnus yung pawn, of course. Kailangan niya ng bawiin. So, nabawi na yung pawn. At kung mapapansin nyo, okay ang posisyon. Okay ang posisyon ng bawat player. Equal lang daw eh. Nag-iisip si Kovalev dito kung anong gagawin niya. Nagkamot sa ulo. Hinalikan yung kanyang kamay. Nag-iisip yan. Thinking. Bishop lang po sa f3, hitting the knight na dinipensahan ni Magnus ng pawn. So, mabilis sinira ni Magnus yung pawn depensa at ngayon, equal na po yung kanilang time. Pareho na po sila, less than 30 seconds ang clock. At nag-iisip si Kovalev, queen b3, dinevelop yung reyna, putting pressure po sa kabayo sa d5. And at the same time, ayaw niyang palabasin yung white square bishop ni Magnus kasi babagsak yung b7. Kaya si Magnus nag-iisip kung ano ang gagawin niya.
Nag-bishop or queen b6, hinamon po yung reyna, queen to queen ang gusto. Kinapture po yung d5, binawi po ng kabayo of course. At ang gagawin niyan, kakainin din yan eh. Alam ko, iti-takes din yan eh. Kinain na nga po, of course, pawn takes, persado. And then kinain yung reyna. So, pinalit, endgame. Pair of bishop si Magnus, pero underdeveloped pa sila pareho. Pangit ang pawn structure ni Magnus, ha? Pero pair of bishop siya. Ang evaluation ng engine, very equal lang daw. At 5 seconds na lang si Kovalev. Tingnan nyo. 5 seconds. 5 seconds. Magnus naman, 12 seconds. Pinalit ni Magnus. Persado kainin ng bishop kasi may toring umatake doon sa kanyang pawn sa may A2. Tumira po ng rook sa may A4. Hitting na pawn, dinipensa ng bishop. Inatake yung kabayo. Segundo na lang. Oh, wala, isang segundo nung tumira yun ah. Tulak pawn, tulak pawn. Ayoko na magsalita masyado. Panic time na sila pareho. Pinin po yung bishop. Gagalaw yan, of course. Oh, B4 takes. Malamang kakainin, takes. Ayan, very equal pa rin po. Rook dito, depensa sa pawn, G5. F3 lang, tamang makagalaw po yung king. Ayan na nga nangyayari. Si Magnus naman nag-expand po sa may king side. G3 lang, alright. Para may knight G2, knight E3 yan eh. Kinapture, takes, of course. Kining mo ba? Ayun na. Magdi-develop na po yung kabayo. Ayun, umatras yung bishop. Depensa lang po sa may D5. Kining movean. King move lang. Walang oras eh. Okay na sa tabla, pero ayaw ni Magnus. Lumipat si Magnus sa kabilang ibayo. Grabe yung bishop. Mag-iikot po. Pwesto na maganda. Pumasok yung Tori sa ilalim. Siyempre, hinamon. Pag napalit yan, madaling itabla eh. Of course, hindi papalit ni Magnus. Nagpipilit pa rin si Magnus, no? Lamang si Magnus sa oras. Segundo na lang sila pareho. Pero less than 10. Itong si Kovalev. 3, 2, 1. 1 second nung tumira yun. Chinek po siya. Tumakbo yung king. Of course. Tumira lang doon. Okay. Inatake yung tore. Umilalim yung tore. Kuming move na naman, bumalik, pero inatake yung kabayo, yun lang, napilitang kainin, at ito po ay lamang na for Magnus, kasi may connected pass po, no? Ayan na yung tore, mananalasa na. Mananalasa yung tore, chumek muna, tumakbo, kain, takes 1 po na si Magnus, biglang winning na. Grabe ha, late pa yan. Hinamon, pag pinalit, automatic winning ang itim dahil lamang ng pawn. Pumasok yung hari. Hindi pwedeng kainin G4, babagsak yung F6 eh. Grabe itong si Magnus ah. Winning na bigla. Chumek. Tumakbo doon. Umatake. Kinapture na at 2 pawn sa kabilang side. 1 pawn lang po ang puti, and this is already winning. Definitely for the side of Magnus. Kaya na pa-resign na lang. Grabe si Magnus. Hinihingal pa nung dumating. Pero bilib ako kay Kovalev, mabait din eh. No? Ayaw niya ka mag-start agad eh. Tapos, napansin ko lang, ako lang to baka mali ako. Parang ayaw niyang tumira agad at pinaubos na talaga ng konti oras na para magdikit sila ng time ni Magnus eh. Anyway, in-interview yan si Magnus eh. Maya-maya eh, bakit daw siya late? According to Magnus, traffic daw. Yun ang nangyari. Pero grabe yun ha. Iba talagang Magnus, no? At alam niyo ba ano accuracy ni Magnus? 92% accuracy. With less than a minute on the clock, no? Ganun pa rin siya ka-accurate. Nakakabilib. Muli ito po yung Coach Billy Master, Daniel Reuso. Abangan niyo po yung mga susunod na video natin ngayon. Kung may mga comments, suggestion kayo how to improve our video, sabihin niyo lang po. Salamat po sa support ha. Don't forget to like and subscribe. Okay po. Thank you again. God bless. That little mouse, cause I'm an albatross.